Magandang umaga, class! Bago tayo magsisimula, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Lanaha. Amen! Manatiling nakatayo para sa ating maikling ehersisyo. Meron ako ditong inihandang video na kung saan ay sundin niyo lamang ang bawat galaw na inyong makikita sa laptop o television. Naintindihan lang ba? Mabuti naman kung ganon. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin. Ayan, pakitignan lang sa ating laptop. Sa hanay na ito, sumayaw. Meron akong makikitang hindi sumasayaw, ay pasasayawin ko dito sa harap. Naintindihan? Ayan, sumayaw kayo ng sumayaw. Ayan, na-ehersisyo ba ang lahat? Mabuti naman kung ganun. Ngunit bago kayo umupo, pakipulot muna ng mga basura na inyong makikita sa sahig at pakiayos na din ng inyong mga upuan. Tapos na ba? Ayan, maaari na kayong umupo. Pakitignan sa likuran at harapan sa inyong kanan at kaliwa. May lumiban ba sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay mayroon akong mga alituntunin sa loob ng ating klase na kinakailangan ay bigyan ninyo ito ng pansin. Base sa inyong nakikita dito sa harap, ano ang salita na inyong makikita? Tama, ito ay salitang bait. Sa madaling salita, bilang isang mag-aaral, kinakailangan tayo ay isang mababait na mga estudyante at masunurin. Ayan, pakibasa ng sabay-sabay ang ating mga alituntunin na nais nating bigyang pansin sa ating klase. Ayan, maraming salamat sa inyong pagbabasa. Ngayon, sino dito ang nakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang araw? Sige, si Bunga? Tama, ito ay isang tayutay. Ano kaya ang ating tinalakay noong nakaraang araw, Guyha? Mahusay dahil naalala nyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong topiko. Ngunit bago yan, ay mayroon muna tayo ng unang aktibidad na kung saan ay malalaman ninyo o may opinyon kayo kung ano ang ating panibagong paksa. Handa na ba kayo? Okay, ngayon ang ating aktibidad sa araw na ito ay pakibasa. Ito ay bagay ba sila? Kung sa tao ay meron tayong sinasabi na bagay sila, sa laro natin o aktibidad natin ngayon ay meron tayong tinatawag na bagay ba sila, na kung ano ang karapat-dapat nating ibibigay o ano ang karapat-dapat nating ibabagay sa salita na inyong makikita ngayon. Handa na ba ang lahat? Okay, simulan na natin. Ayan, sa una ay si Ana ay nag-aaral. Ano kaya ang dapat o sa ating aktibidad ngayon, ito ay meron akong mga lupo na mga salita at nangangailangan ng karapat-dapat na bantas upang maging isang buong pangungusap. Ano kaya ang maaari nating ibibigay sa una na si Ana ay nag-aaral? Ito ay by pasalaysay? Ito ba ay pautos o pakiusap? Padamdam o patanong? Ilo? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ito ay tama. Ito ay pasalaysay. Dahil kung
patanong ang ating gagamitin ay parang hindi bagay, tama ba? Ito ay bagay ba o hindi? Bagay. Dahil ito ay nagsasalaysay o ito ay pasalaysay na ginagamit. Ngayon, sa pangalawa naman, ito ay ano ang ginagawa mo o ano ang ginawa mo? Ito ba ay patanong, pasalaysay, pautos, palagtiw? Tignan natin kung ito ba ay patanong. Mahusay din, palagtiw. Pangatlo, sino ang gustong sumagot? Karyaga? Tignan natin din kung tama ang iyong sagot. Tama, ito ay pautos dahil ito ay naguutos ng isang tao na pakisara o pakibukas ang bintana. Ngayon, sa panghuli naman ay, ano kaya ito? Maari bang ito ay padamdam? Patanong? Yes, Milon. Tingnan natin ang panghuli kung tama nga ba si Milon. Tama, ito ay padamdam. Ngayon, naintindihan niyo lang ba ang ating aktibidad o may opinyon na ba kayo kung ano nga ba ang ating panibagong paksa sa araw na ito? Yes, Palomar? Tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Palomar. Ating buksan at ating title kung tama ba si Palomar. Ayan, ang ating panibagong paksa sa araw na ito, ito ay pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay mga uri ng pangungusap. Ngunit bago yan, basahin niyo muna ang ating mga layunin pagkatapos ng ating klase. Nais nating makamit pagkatapos ng ating klase. Pakibasa sa hanay na ito, pakilakasan upang marinig naman sa kabilang hanay. Pakibasa ng sabay-sabay. Magsimula. Okay, maraming salamat. Ngayon, ano nga ba ang pangungusap? Sa madaling salita, may idea ka ba, Sorosa? Pakiulit ang sinabi ni Sorosa Katubis. Maraming salamat. Dahil tiyak kong mayroon na kayong idea kung ano nga ba ang pangungusap, kung ano nga ba ang salitang pangungusap. Ngayon, kapag sinabi nating pangungusap, pakibasa Yorong Ninyalin. Okay, maraming salamat. Magbigay ka na yung idea, Lindayaw. Maraming salamat din at pakiulit naman sa hanay na ito. Sino ang gustong makaulit sa sagot ni Lindayaw? Yes, Marcosa? Maraming salamat. Kapag sinabi nating pangungusap, ito ay isang grupo na pinagsama-sama ng salitang may mensahe o diwa na maaari nating madaling malaman o madaling maintindihan. Ayan, gusto nyo bang malaman kung ano ang mga uri ng pangungusap? Simulan natin sa una. Ating buksan ang ating unang kamera. Ngayon, ang ating unang uri ng pangungusap, ito ay pakibasa ng sabay-sabay.
Maraming salamat. Ito ay pasalaysay o paturol. Base sa inyong napansin kanina sa ating aktibidad, may idea na ba kayo? Diba? Mayroon na kayong idea kung ano nga ba ang maaaring ito ba isang pasalaysay o ito ba isang padamdam. Ayan, kapag sinabi natin pasalaysay, ito ay naglalarawan ng o nagkikwento tungkol sa isang pangalan na nagtatapos ng tuldok. So, kanina, ang halimbawa nating unang aktibidad ay si Ana, ay ano yung ginagawa ni Ana at nagtatapos o ang bantas natin ginagamit, ito ay pasalaysay. Halimbawa rito ay ang luto ni Nana ay masarap. Pwede ba natin gamitin na isang patanong na maaari ang luto ni Nanay ay masarap? Maaari ba? Maaari kung ito ba ay nagtatanong ka. Ngunit dito mas maintindihan natin na ating gagamitin na uri ng pasalay at pangungusap ay pasalaysay o paturol na nagtatapos ng tuldok. So, malapit ang simbahan sa bahay namin. At katulad ng sinasabi ko kanina na mas madaling maintindihan kapag ginamit natin din ang pasalaysay o paturol. Ngayon, sa pangalawa naman tayo. Ito ay pakibasa. Yes, Kadusali? Maraming salamat at magbigay ng iyong idea. Maraming salamat din. At pakiulit ang sinabi ni Kadusali Akag. Maraming salamat. Kapag sinabi nating patanong, ay ito yung nagtatanong ka, di ba? Hindi naman pwede kapag ikaw ay tatanong, ay gagamit ka ng pasalaysay. So, ang patanong ito ay tinatanong tungkol sa isang bagay. Halimbawa, ikaw ay naghahanap ng isang bagay. Nasaan ang aking cellphone? Nasaan yung aking wallet? Nasaan yung aking Yes, sino pa magbibigay ng halimbawa ng patanong? Okay, maraming salamat. So, kapag sinabi nating patanong, ito ay nagtatapos ng tandang pananong. Ayan, naintindihan niyo lang ba ang pangalawa sa uri ng pangungusap? So, halimbawa rito ay sino ang kumuha sa pagkain sa mesa? Kung gagamitin natin ng isang pasalaysay, pwede nga ba? Maaaring pwede kapag hindi ka nagtatanong. Dahil ngunit tayo ay nagtatanong ng isang bagay na nawawala. Tama. Pangalawa ay malayo ba ang palengke dito? Pwede ba natin gamitin ng isang padamdam na malayo ba ang palengke dito? Or yung pasalaysay, ito ba ay sasagutin ka ng isang tao o hindi? Dahil parang hindi ka nagtatanong. So, kinakailangan nga kapag ikaw ay gumagamit ng isang pangungusap o gumagamit ng isang mga salita, ay kinakailangan alam mo kung ito ay patanong, pasalaysay o paturol. Naintindihan niyo lang ba? Ngayon ay dadako na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo nating mga uri ng pangungusap, ito ay isang pautos o pakiusap. Kanina ay pasalaysay, patanong, ngayon naman ay pautos o pakiusap. Parang katulad lamang ng patanong na ikaw ay nagtatanong at nagkikipag-utos. Ngunit dito sa pautos o pakiusap, pakibasa ng sabay-sabay.
Okay, maraming salamat. Kapag sinabi nating pautos o pakiusap, ito ay nakikiusap o nagbibigay ng utos ng isang tao upang gawin ng isang bagay. Halimbawa ay uutusan ka ng iyong magulang na hugasin mo ang mga pinggan mamaya pagkatapos ng ating kainan o pagkatapos ng iyong pagkain. Ayan. O sabi ng iyong mga magulang o pinsan o ano paman, sino paman, ay nagsisimula sa pandiwa o salitang kilos at nagtatapos ng tuldok. Dahil ito ay utos. Halimbawa rito, pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ito ang halimbawa ay pagkiligpit ng kalat sa sahig at pakisara ng pinto. Ito ay nag-uutos ang isang tao sa isa ding tao. Naintindihan niyo lang ba ang pangatlo? Okay, magdagdag ka pa ba na iyong idea? Yes, Deacon? Magdagdag pa rito. Yes, Cariaga. Mahusay, maraming salamat. Ngayon ay sa pang-apat na tayo. Handa na ba kayo? Okay, ngayon sa pang-apat ay tignan natin sa ating camera. Ang ating pang-apat, ito ay pakibasa ng sabay-sabay. Wait lang. Pakibasa ng sabay-sabay ang pang-apat. Ito ay, padamdam. Na kung saan ang padamdam ay nagpapahayag ng matinding emosyon o nagpapakita ng damdamin. Halimbawa, dito, nako, nahulog ang mga itlog. Pwede ba natin gamitin ng isang pasalaysay? Yes, Deacon? Ito ay nagbibigay nga ba ng isang emosyon, ng isang damdamin? Tama. Kapag gumamit tayo ng padamdam, ito ay na para bang sa sobrang tuwa, sa sobrang excited na makabuo tayo ng isang bagay din. Halimbawa din niyan is yung sa sobrang saya natin o sobrang tuwa na tayo ay nakapasa sa exam. Halimbawa rin, yes! Ako ay nakapasa sa exam. Yes, ako ay nakapasa sa midterm namin. Diba? Makikita natin ang emosyon ng isang tao riyan. Makikita natin ang emosyon na siya ay sobrang saya at sobrang natutuwa. Ayan, naintindihan niyo lang ba ang padamdam? Na kung saan ang padamdam ay nagpapahayag ng matinding emosyon ng isang tao, diba? Ayan, halimbawa pa rito ay sa wakas natapos din. Pwede ba natin gamitin na sa wakas natapos din? Hindi natin makikita ang matinding emosyon ng isang tao, di ba? O halimbawa to, naku, nahulog ang mga itlog. O hindi natin makikita ang emosyon ng isang tao. Kaya kinakailangan na ang padamdam na uri ng pangungusap ay dapat nating maintindihan o dapat din nating malaman kung ano ang kung saan ginagamit ang padamdam. O magbigay ka pa ba ng halimbawa? Yes. Sino ba? Ano bang apelyido mo? Okay, Ignacio. Okay, maraming salamat. So, sa madaling salita, sa aking pag-uulit, ang padamdam ay nagpapahayag ng emosyon. Isa pang halimbawa riyan kapag ikaw ay, yung hindi na, yung para ganing nakuratan ka, like, nakublaan, nakuratan, kung unsa pa diha, like, may kang, hala, ang bata, natuwad. O, di ba? Makikita natin na ginagamit natin ang padamdam na uri ng pangungusap. Ayan, naintindihan niyo lang ba ang mga uri ng pangungusap? Okay. Sa madaling salita, kapag sinabi natin pangungusap, ay kinakailangan nating malaman ang mga uri nito upang maintindihan natin ang ating mga upang maintindihan natin kung sino yung nakikipag-usap sa atin, kung ito ba ay siya ay nagpapahayag ba ng damdamin
na nag-uutos o nagtatanong ba sa akin? So, kinakailangan malaman natin dahil ang pag-uusap ay grupo ng pinagsama-samang salita na may mensahe o diwa. Naintindihan niyo lang ba? Naintindihan niyo lang ba? Ayan, mabuti naman kung ganun. So, ngayon, wala na ba kayong mga katanungan base sa ating leksyon na ating tinalakay sa araw na ito? Mabuti. Maraming salamat. At ngayon ay magkakaroon naman tayo ng panibagong aktibidad. Ngayon sa ating aktibidad ay hahatiin ko kayo ng 4 na pangkat lamang upang mas madali ang unang pangkat rito, pangalawa yung nasa likuran, pangatlo ron dito nasa harapan sa hanay na ito at pang-4 yung sa likuran. Ang gawin nyo lamang ay ito. Ay magbuo ng tigli 5 sariling halimbawa gamit ang mga uri ng pangungusap. Diba? Ito ay mayroong padamdam, patanong, pasalaysay, at pauto. So, gumawa kayo ng tigli 5 halimbawa rariyan at pumili lamang kayo ng representante sa inyong grupo na siya ang magrepresenta dito sa harap. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paghahanda at alam kong madali lamang sa inyo itong gawin dahil napakatalino naman ng aking mga estudyante. At 3 minuto sa pagprepresenta. Ayan, naintindihan niyo lang ba ang aking sinasabi? Mabuti naman. At ito ang inyong rubric sa pagbuo ng sariling pangungusap o sariling halimbawa ng mga uri ng pangungusap. So, ayan. Pakibasa, ikaw, yes, dagunan dahil ikaw ay nasa harapan at pakibasa ng lakasan upang marinig ng inyong mga kaklase. Okay, maraming salamat dagunan. Naintindihan nyo lang ba din ang rubric natin upang makagawa kayo ng napakamaganda ding halimbawa. Ayan, nagsisimula na yung oras. Okay. Ngayon, tapos na ang inyong oras ay na ating tunghayan ang unang representante ng unang grupo. Okay, napakahusay at napakagaling din ng unang grupo. Pangalawa naman, mahusay din, palakpakan natin. Pangatlo, napakagaling din, nako. Napakatalino ng aking mga estudyante. Pang-4, wow na wow lang ang masasabi ko dahil sa inyo ay nakagawa kayo ng mga halimbawa sa mga uri ng pangungusap. Dahil riyan ay bigyan ninyo ng iyong mga sarili ng isang wow clap. Ayan! Alam niyo ba ang wow clap? Okay, ganito lamang iyon. 3 palakpak, 3 padyak at sabihin, wow! Ayan, simulan natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Ayan, palakpakan ang inyong mga sarili. Gusto nyo bang malaman ang mga puntos na inyong nakuha? Okay. Ang unang grupo o unang pangkat ay nakakuha ng 16 na puntos dahil sila ay mayroong mga halimbawa na kulang pero maganda naman ang iyong mga ibinibigay. Pangalawa ay 18 puntos. Pangatlo din ay 18 puntos. Dahil meron ding mga kunting hindi ko maintindihan at kulang din. Panghuli, ang pang-4 ay 17 puntos. Ayan, nasiyahan ba kayo sa ating aktibidad? O malaki na ba sa inyo ang iyong nakuhang puntos? Malaki na iyan dahil para sa akin ay parang hindi din ako makakuha ng parang gano'n na puntos sa inyo. Kaya palakpakan ang inyong mga sarili. Ayan. Mayroon na kayong naintindihan, di ba?
Okay. Wala na bang mga katanungan din? Kung ganon, kung wala kayong mga katanungan, ako ay mayroong katanungan sa inyo. Handa na ba kayo? Okay. Dito sa loob ng, ano tawag dito? Paper bag o gift bag ay mayroon itong mga apelyedo ninyo na kung saan, kung sino may yung makukuha o mabubunot ko, ay siya ang siswertehing sasagot sa ating mga katanungan. Pero huwag kayong mag-alala dahil kung sino yung magsasagot nito, ay mayroong gantimpala galing sa akin. Ayan. Naintindihan niyo lang ba? Okay. Unang pangalan. Sino kaya? Si Veray. Si Veray ang unang siniswerte ngayon. Veray. Ito ay madali lamang. Ano ang ating paksa na ating tinalakay sa araw na ito? Huwag lang titingin sa ating harapan. Maaring ikaw ay pumikit. Mahusay dahil kahit pumikit si Veray ay naalala pa niya, di ba, class? Ayan. Ito ang inyong gantimpala galing sa akin. Ayan. Pangalawa naman, sino ang swiswertehin kaya? Ang swiswertehin din ay si Bunga. Si Bunga, ano ito ang iyong katanungan? Ibigay ang apat o ibigay ang mga uri ng pangungusap. Mahusay, magaling dahil napakatalas ng iyong memorya. Ngayon, ito din ang iyong gantimpala galing sa akin. Mayroong pang plastic ito. Ayan. Sa panghuling katanungan na siya ang sasagot sa ating katanungan. Ayan. Ang panghuli nating sasagot na siswertehin ay si walang iba, ang ating binibining Maria Clara, si Binibining Gundao. Binibining Gundao, ito ang iyong katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagahan ang iyong mga natutunan tungkol sa mga uri ng pangungusap? Wow! Mahusay, Binibining Gundao, at maraming salamat na parabang siya ay nasa Q&A ng isang Miss Universe, diba? Napakahusay na kanyang sagutan. Okay, dahil napakaganda, napakahusay ng iyong sagot, ito ang iyong premyo. Hindi yung mga pagkain ng aking premyo o gantimpala dahil upang magagamit din ninyo sa inyong mga proyekto o ano pang yung ginagawa sa inyo, sa klase o sa mga ginagawa niyo bilang isang mag-aaral na magagamit ninyo ito. Okay? Okay, yan ang mga katanungan natin na at yan yung mga katanungan at mga kaklase niyo nagsasagot na siniswerte. Sa susunod ay dapat makinig kayo at upang mayroon din kayong gantimpala galing sa akin katulad nila Gundao, si Bunga at Veray. Ngayon ay upang mayroon pa kayong matutunan talaga at malalaman kung mayroon kayong naintindihan din galing sa aking selection natin, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So, sa ating pagsusulit ay asa naman yung mga ito, papel ko. So, dito sa bond paper na ito ay mayroong mga katanungan na nais yung sagutin. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto dahil madali lamang ito kapag kayo ay nakikinig sa aking klase. Naintindihan niyo lang ba? Okay? Pakipasa sa likuran. Ayan, pakipasa niyo sa likuran. Ayan, nagsisimula na inyong 3 minuto. Tapos na? Tapos man o hindi, pakipasa na inyong papel sa gitna at ipasa dito sa harap. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Akin na yung mga papel at ako lamang ang magwawasto nito at ibabalik ko sa inyo
kapag tapos na ito sa aking pagwawasto. Ayan, naintindihan niyo lang ba? Ngayon, ay dahil mahal ko kayo mga aking mga estudyante, ay mayroon akong mga pabaon sa inyo. Ngunit ito ay isi-send ko lang sa inyo sa ating GC or isi-send ko lang sa ating GC. Okay? Nagkaintindihan lang ba tayo? Nagkaintindihan lang ba tayo? Ayan, mabuti naman kung ganon. Dahil wala na bang mga katanungan? Kung ganon, ay magsitayo ang lahat para sa ating panghuling panalangin na gusto kong pangunahan din ni Yorong Ninyalin. Amen. Paalam, class. Kay paalam at maraming salamat sa inyong pagkikinig at nawa sa susunod ay ganun din. Paalam sa inyong lahat.